So, I really don't want to prolong your agony, so I'm going to start with my topic kasi we still have two more power speakers. So, okay? Ready na? Okay. Okay, so bago po ako magsimula, isang kaugalian ko po na meron po munang gustong ipagawa po sa atin. Ano po? So, when you make your list of dreams, fill up the biggest whiteboard you can possibly imagine, because however big you can dream, it is still a tiny fraction of what the Almighty God can do for you, because God is a limitless and boundless God. Amen po ba? Okay, so kung kayo daw po ay maglilista ng inyong mga pangarap, isipin nyo na raw ho ang pinakamalaking billboard na pwede nyo isipin. Kung gusto nyo mas malaki pa sa billboard sa EDSA, at isa-isa nyo daw pong ilista ang lahat ng inyong mga pangarap. Sapagkat gaano man daw kalaki ang ililista nyo at isusulat ninyong mga pangarap doon po sa malaking billboard na yon, tuldok lang po yun. Yung mga isusulat at ililista nyo mga pangarap, ikumpara po sa pwedeng gawin ng ating Panginoon Diyos sa buhay nating lahat. Can you say amen? Okay. Alright. Sabi po ni C.S. Lewis, hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny. Karamihan po sa atin, dito po sa ating leadership training, ay nanggaling sa pagiging isang ordinaryong tao. Pero alam niyo ba, gustong-gustong gamitin ng Diyos ang mga ordinaryong tao na katulad po natin. Okay? So, at tayo po, galing sa pagiging isang ordinaryong tao po, sa tulong po ng Diyos, all of us can be extraordinary. Palapakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, ang buhay po is not a bed of process. Even ang pilay po ay hindi bed of process. Lahat po ng bagay ay mahirap po sa umpisa. At alam po nating lahat na ang pagsisimula ng business sa pilay ay hindi ho biro-biro. Kasi ho, sa umpisa ho talagang napakahirap. Pero alam niyo ba na lahat po ng inyong hirap ay walang pinag-iba po sa isang babaeng siyang nabuwang singkat na nagdala ng baby sa kanyang sinapupunan. At nang siya'y umiiri na, mamatay-matay po siya at isang paa niya parang nasa hukay. Pero paglabas mo ng baby, nalimutan na po niya ang lahat ng mga hirap na kanya pong pinagdadaanan. So sa ating buhay, you can walk through the valley of sorrow, but rejoice when God is with you. Amen po ba? Okay, so the difficulties of life are intended to make us a better person. Sabi nga po ni R.A. Fernand, mas maraming rejection, mas lalo ka mag-rejoice kasi malapit ka ng mag-ambassador. Every obstacle, setback, and challenge in your life is always a blessing in disguise. Okay? The blessings in disguise are what made you who you are today. So acknowledge your blessings and keep moving forward. Lahat daw po ng mga pagsubok, lahat ng mga trial, hardships, obstacles na ating pinagdadaanan, yan daw po ay mga pagpapala na nagtatago lamang sa likod po ng mga pagsubok. So, alam niyo po, paano po ba ako nagsimula sa free life? Pero bago po yon, remember this, that someone in your life always needs to hear they matter, they're loved, they have a future, so you can tell them. Okay? So actually, ganto lang po yung sinimula namin bilang mga leaders po sa free life. Pinakita po namin ang concern sa mga tao. They care so much about their health, their good health. Normally, we don't tell them about the business. We want to prove to everybody that we have the best product in the world. Palapakan po natin mga product natin.
And after proving to them that we have great products means good business. Kaya po, lagi pong tayo po ay nasa mission po na gusto po talaga natin na mag-benefit ang tao, hindi lang po health-wise. Secondly po, is financially wise. Okay? So alam niyo po, ganyan lang po ang ginawa ko at sinabi ko doon po sa mga naging mga personally enrolled ko po nung nagsimula po ako sa Free Life starting in 2006. Actually, I joined Free Life February 1 of 2006. Marami na po ako naging mga personally enrolled marketing executives. At ang unang-una ko pong na-enroll ay walang iba po ang Future Oil Ambassador, Rowena and George. Siyempre po, pangalawa ko pong na-enroll ay si Future Oil Ambassador, Fernan Santiago. Actually po, marami pa po akong mga personally enrolled po na hindi ko na po mababanggit kasi po due to lack of time. At mula po kay R.A. Rowena Suelto and Fernan Santiago at iba ko pa po mga PE, dyan na po nagsimula ang grupo po na may tuturing na number 1, not just in the Philippines, but also around the world. So, with my utmost gratitude, of course, to my uplines, future Presidential Royal Ambassador Nick Gemma po. Okay. And doon po sa nag-enroll sa akin, first level naman po nila, R.A. Nick and R.A. Gemma, si R.A. Future Royal Ambassador Ophelia San Juan. And the rest is history. Kasi baka pulangin ng oras so pag binanggit ko lahat, no? So, with special mention of course, dun sa aking mga favorite na apo, pasensya na ako kung may favoritism ako. Actually, favorite na apo ko po, si R.A. Noel Lopez. Ano ba po natin? Kaya pala yung aking apo sa tuhod na favorite, si R.A. Albert Sombrero. Members ko mga korte niya na kaya pinanggit ko po. Okay, so hindi ko na po talaga isa-isahin kasi baka kami mamiss ako, nakakaya naman na hindi ko sila ma-mention. So gusto ko din pong pasalamatan personally ang lahat po ng, hindi lang po lahat ng mga ambassadors under my team, but actually everyone andito. Teka. Si Robby na nag-ano nito eh. Kaya hindi ko lang minention eh. Gusto nyo mention ko ba? Okay. All the ambassadors under my team, R.A. Edna Moranyo, R.A. Ricardo and Conric Digula, R.A. Bonnie Copino, R.A. Mark Tagadan, R.A. Amelita Lopez, R.A. Vanessa Copino, R.A. Robin Sasutona, R.A. Bismarck Samangan, R.A. Annabel and Ali Artisa, R.A. Adel Liboco, R.A. Ariel Leocadio, actually ito po, si R.A. Siyempre R.A. Katulad ko din si Man. Meron pa pala ma'am. Business ko ang gumawa ng business. Okay, si R.A. Chris and Jin Yambao. R.A. Chiral, Mendoza, R.A. Susan and Dudoy Biglo, R.A. Doc Fernan and R.A. Rana, R.A. Rowena and Faustino Bagnol, R.A. Cheryl Pilasilda, R.A. Luis Santos, R.A. Christine Iliescas. So kung babagin ko po talaga lahat, baka kung may mamiss ako, nakakaya naman po. R.A. Lordy, Alas. Okay, so, ayun po. So, ilan lang po yun sa mga mga matutunin kong, siyempre, matutunin ko pong mga apo sa tuhod, apo sa kuko, apo sa ingrown, apo sa talakpakan, na mga ambassadors po. So, actually po, ano tayo, copy business, no? So, kung ano yung nangyari sa amin, wala kayong choice, yun din po yung mangyayari sa inyo. Paano pa kung natin? And that leads actually to my topic, which is leadership and consistency, with the subtopic, how to keep the momentum in order to complete your goal. Ready na ho ba kayo? Yes! Okay. So I will talk as fast as I can kasi marami pa po tayong mga magsasalita at marami pa po tayong mga activities. Okay, so how to keep the momentum in order to complete your goal. Nag-succeed ka na. Paano mo
mapapanatili na ikaw ay successful? O ikaw papunta na sa momento, paano marireach mo ang iyong potential at paano ikaw ay higit pang aangat at magle-level up bukod po sa iyong goal. Okay. Free Life is founded on a build to last principle. And starting a multi-level marketing business is very tough. But learning the secret of it would be a very exciting and a rewarding journey. Kadalasan ho ganito, malaking boulder ang nasa ating harapan. Kaya kung minsan purong sulong tayo, minsan para tayo siso, up, down, up, down, up, down, kasi dito tayo nakatingin. Okay? So, mahirap po sa umpisa ang ating pong negosyo, pero pag natutunan ninyo ang sikreto, then it would be a very exciting and a rewarding journey. So, natutunan mo ng sikreto, ano mangyayari sa boulder na yan? Mawawala na. So, dire-diretso ka na. Okay, so dire-diretso ka na sa super highway of success, reaching your goal. Okay. Ang sabi po ni Joel Austin, set the highest standard. You're not just anybody, you are called to be excellent. Okay po ba yun? Okay, you are called excellent. Kaya nga mo tayo build, we are founded on a build to last principle. Okay? Alright, so here are some of the keys how we can truly make it into the multi-level marketing business. Okay, the first key is to introduce your prospective leaders to the multi-level marketing method by asking them to start introducing your products to family, friends, and acquaintances, and by getting referrals from former clients. So product approach, that is the number one key, and that is the number one approach. Okay, asking for referrals. Yung mga tumatanggi ho, hingan nyo ng referrals. Huwag kayong lalabas sa kanilang pintuan na hindi kayo nakahingi ng referral kung ayaw po nila sumali, kung ayaw po nila kayong entertainin. Okay, yun ang mga binigay nila sa inyong referrals. After 1 year, 2 years na naging successful na yon, balikan nyo naman ho yung nagbigay ng referral. Sayang, sana nauna ka. Diba? Okay. Alright, so you can use the best method, and that is the spiral method. Okay, ang ibig sabihin ng spiral method, magsimula ka muna sa family, and then with your friends, and then with your acquaintances, hanggang sa lumaki na po ng lumaki po ang iyong grupo. So nagsimula po kami ni Future Royal Ambassador Rowena Suelto sa Valenzuela City. Pero ngayon ho, at kami ni RA, Future Royal Ambassador Fernan po sa Malabon. So from Valenzuela to Malabon, ngayon po hindi lang nationwide, kundi po worldwide pa, including Macau, Hong Kong, Singapore, malapit na sa Japan, at iba't ibang panig pa po ng mundo. Palapakan po natin ang ating mga leaders. Okay? Ginamit lang pong method, spiral method. Sino yung mga pinakamalalapit sa puso mo? Sino yung mga hindi makakatanggi sa'yo? Sino yung mga hot list under your list? Sila po yung unahin ninyo, at yung po tinatawag natin na spiral method. So, ang summary po ng ating secret number 1 is product approach. Okay, ang sabi po ni Tony Evans, God's path will never lack God's provision. Yung iba kasi sabi, naku, wala akong masyadong kakilala. No? So, alam niyo, kung meron kayong pananampalataya sa Diyos, kung talagang nilalagay kayo ng Panginoon po sa kumpanyang ito, hindi po kayo kukulangin at hindi po kayo mawawalan ng mga bagong kakausapin, new clients, new customers, new patients, and eventually business partners. Okay? So, the secret number 1 is the product approach. The second key po is for you to keep your momentum is always ask your leaders to prepare themselves with the proper patience to face new challenges and to handle objections. Okay? Para siyang David and Goliath, di ba? Okay, pero kahit higante si Goliath, alam naman po natin na ayon po sa Bible, ang nanalo po sa labanan ay si David. Okay? Kasi po, the Lord is with David. Okay, ang sabi po ni Zig Ziglar, when obstacles arise, you can change your direction. Pag dumating daw yung mga balakid, okay lang, sige magpalit ka ng direksyon. Kung hindi nag-click sa kaliwa, pumunta ka ng kanan. Pag hindi nag-click sa kanan, dumiretso ka. Okay?
And to reach your goal, you do not change. Tandaan po natin ito. And to reach your goal, you do not change your decision to get there. Laging yung direction lang, yung style mo, baka style na bulo, yun lang yung palitan. Pero yung goal mo, yung decision mo, dahil may vision ka na nangyari sa amin, mangyayari din sa'yo, then don't change your decision. Okay? Alright. Ang sabi naman po ni Joel Austin, your obstacle may be high, but our God is the most high. Amen po ba? Pinapakan po natin ang Panginoon. Okay. Ito po ay para sa mga bagong leader. Ano po? As a new leader, you must be willing to drop everything you learn, drop everything you know, and be willing to be taught by your upline. Why? Because your upline care about your growth and ultimate success. Okay? Alright. Alright. Ang sabi po ni Toby Mac, God receives the proud. Actually, this is biblical po. God resists the proud, but gives grace to the humble. Amen po ba? Okay, alam nyo, the way to go up is to go down. If you want to go up, you should serve. Okay? Alam nyo mo yung kawayan, habang tumataas, siya ho ay lalong yumuyuko. So dapat ho, habang binibless tayo ng Diyos, habang umaangat ang title natin, huwag tayong magbago. Magbago tayo for the good and for the best. At hindi po yung magbago po tayo ng ating pag-uugali upang tayo po ay yumabang po. Okay? Yung pong sinasabi sa James chapter 4 verse 6. Ayan. So karagdagan po. And also prepare yourself each day for a great new learning experience to successfully deal with people. Okay, natutunan ko po sa school that management is planning, production, and control. Okay? So, in layman term, management means dealing with people successfully, regardless of who you are. And regardless po kung sino yung mga kausap mo, kahit former security guard dyan, na katulad ni future Royal Ambassador Ariel Leocadio, kahit yan ay nag-iihaw sa Andox Manok, na ngayon po meron ng world furnace na condominium at of course, Ford Fiesta, walang iba kundi si future Royal Ambassador Mark Tagada. So, ang tunay na management po, ang tunay na application po ng management is that you should deal with people successfully regardless of who they are and regardless of their background and regardless of their educational attainment. Sapagkat dito po sa Free Life, walang mataas, walang mababa, lahat po tayo ay pantay-pantay lamang. Palapakan niyo po ang inyong sarili. So, if MLM means multi-level marketing, it also means making lots of money, and MLM also means management, leadership, and leverage or multiplication. Okay. Ang sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Amen po ba? Okay. Wala akong perfect na relationship. Pagkasawa nga, minsan nagbabatuhan ng palakol ng kutsilyo, tila nga at ngipin, araw-araw ay magkasama, nagkakagatan pa. So, ang solusyon po, para po maging very successful po ang pagsasamahan natin, hindi lang po sa ating pangsariling buhay, lalong ganun din po dito sa ating business po is that, sabi po ng Diyos, ng Panginoon, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Okay. Alright, sabi po ni Mark Twain, kindness is a language which the deaf can hear and the blind can see. Tama mo ba? Ang kabutihan kahit bulag ka o ikaw ay bingi, alam nila, mararamdaman nila at makikita nila at madidinig nila kahit wala po silang pandinig. Okay? So in other words, love, forgiveness, kindness, siguro isang tatlong mahalagang susi yan upang ma-manage mo ang mga tao mo, ang mga downline mo, maging dito po sa Free Life. Okay? Alright. So, our banner is a friend who sticks closer than a brother. Ang watawat daw po ng ating binawagayway
Actually po, biblical to, nasa sa Book of Proverbs ito. Ang watawat daw po na ating winawagayway ay isang kaibigan who sticks closer than a brother. Okay? Actually, there is a friend that sticks closer than a brother. In the human sense po. Minsan nga, may kaibigan ka, mas mahal mo pa siya kaysa sa kapatid mo, di ba? Kasi yung kapatid mo nasa Mount Kibo-Kibo, ikaw naman nasa Maynila. So doon ka na sa kaibigan mo na malalapitan mo pag meron kang pangailangan. Pero po, ang sinasabi po ng Proverbs dito, ito pong friend na to who sticks closer than a brother is the Lord Jesus Christ. Okay? So, ang summary po ng ating secret number 2 is proper management. Paano kung mamamanage ng mabuti ang grupo mo, hindi mo lang kailangan ng talino, husay, kundi kailangan mo rin, hindi ng pusong bato, kundi ng pusong laman na marunong umibig, marunong magmahal, mabait, mabuti, maunawain, at marunong pong magpatawad. Okay? So, application po yung mga sinishare ko po sa inyo, no? Alright. So, ang pangatlong susi po, the third key to keep your momentum is your ability to diverse by continuing to enroll new marketing executives. Okay? So, Free Life is founded on a build to last principle. We have 4 quadrants. The first quadrant is enroll and keep on enrolling. Napansin niyo siguro dito sa ating figure 1 box. Actually, hindi lang po yan na-edit. Hindi na ho namin kayo ina-advise na mag-1 box po, kundi mag-1 QSP na kayo kasi pag 1 box, so lugi kayo. So at least pag 1 QSP, you have the opportunity to have your own Lux car in the future, and you have lots and lots of opportunity po kapag kayo po ay nag-qualify po with 1 QSP. So kalimutan nyo na muna itong 1 box, no? Kasi kapag inopera nyo po ang inyo pong kausap ng 1 QSP, nabigyan nyo po siya ng malaking pabor. Sa laki po ng discount at sa mga opportunities po na ipagkakalaw po sa kanya by qualifying 1 QSP. So, I encourage you to expand your organization by helping others achieve their goals in order for you to achieve yours. Okay, ang sabi po ni Albert Schweitzer, do something wonderful. People may imitate. Okay po ba yun? Okay, kasi nga ho, copy business tayo. So dapat ho, lahat ng gagawin natin, good example. Medyo kuminsan is sacrificial. Ganun ho talaga yung mga apply, nagpaparayayan. Minsan, naaway ka na ng downline mo, pero nagsasawalang po pa rin. Kasi po, apply ka kasi. So, mangyayari lang po, pag lagi naman si apply na nagpapasensya, darating din po yung panahon na yung ginagawa ng downline sa apply, gagawin naman sa kanya yun ng downline niya. Okay? So, kaya ho, mahalin natin everyone in the organization, especially our uplines. At syempre, yung mga upline naman, ganun din naman, tripling pagmamahal sa mga downline, mahalin natin din ang ating mga crosslines. Kasi sa Philip, walang crosslining eh. Ibig kong sabihin, dito ho ay tayo ay para magkakapatid ho, magkakaibigan na nagtutulungan, whether ikaw ay crossline o hindi po crossline. Okay, so ang sabi po sa John chapter 13 verse 35, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Alright, so if you love deeply, ito lang yung masakit, no? Sometimes, if you love deeply, you're going to get hurt badly, but it's still worth it. Okay? So, siyempre ho, minsan ho, yung mga upline sobrang magmahal sa downline. Sobra naman pagmamahal sa downline, minsan naman ay spoil, di ba? Pero ganoon din naman, merong mga downline na nagmamahal sa kanilang upline, pero yung upline naman nila parang hindi sila pansin sa sobrang kabisihan. Ang gusto mong puntuhin ni C.S. Lewis is that kung sobra ka nagmahal, na-spoil naman yung minahal mo, yung downline mo, masyado mong in-spoil, tapos nung magandang huli, nasaktan ka, okay, madalas ko kasi nagmamahal ng malalim, sila din yung malalim kung masaktan. Di ba? Yes! Yes! Okay, pero may... Okay, ang good news, so sabi ni C.S. Lewis, nasaktan ka man sa bandang huli dahil masyado mo siyang minahal, sinaktan ka man niya, magpasalamat ka pa rin sa Diyos kasi naranasan mo magmahal. Okay? So win-win solution po yan. Masarap magmahal, di ba? Kahit na
ano ba yung kanta ni Ate Shawi? Mahal mo siya, mahal, ano? Mahal ay iba. Okay. Okay, bawal na pagmamahal yun. Pero ang ibig kong sabihin is that, kung nagmahal ka man sa downline mo at hindi ka sinuklian ng magandang sukle, magpasalamat ka pa rin sa Diyos kasi naranasan mo mahalin sila. Alright? Okay. So, always believe the best about people. Pray for their shortcomings. Because we all need grace. Ganda mo ba? Okay. Sa madaling salita po, huwag tayo mag-control magmahal. Mahalin pa rin natin ang mga downline natin, ang mga business partners natin. So, kung meron man kayo nakikita mga pagkukulang sa kanila po, ipanalangin niyo po yung kanilang mga shortcomings. Bakit? Nobody's perfect. We all commit mistakes. Di ba? Okay. So, maiksi na lang po yung time ko, so kailangan ko talagang bilisan. Okay lang mo ba, Rachada? Okay. So, enroll new marketing executives through steady teaching, motivation, and positive leadership. Okay. Quadrant number 2 is to teach and keep on teaching. Alam na po natin ito. Pero sa kapahanan ng mga bago, na halos ngayon pa lang ho nag-attend. So, i-share ko pa rin po ito. So, teach and keep on teaching. Alright? So, Free Life has a system, and our system has 4 functions. The first function is one-on-one, two-on-one, or home meeting. The second function is the business assembly. The third function is the CBT, or the corporate basic training, or the corporate advanced training. And the fourth function is the corporate leadership training, or the CLT. Okay, bakit po kailangan umatin ng CLT na katulad nito? Kasi Free Life is also all about personality development for you to become a tiger. Pag tiger ka, kahit si Queen Elizabeth yung kausap mo, hindi ka mahihiya. Pag tiger ka, kahit si Henry si kausap mo, kaya mo siyang ma-close. Okay? Alright. So, ayan. Si R.A. Fernand, kaya siya nandyan. Kasi sila nangulit na dapat magkaroon tayo ng training. Di ba? So, kaya po nandyan siya. So, yan siya yung father of training ba? Okay. Knowing na kailangan natin pumasok sa system. Kailangan natin pumasok sa system. We don't have to reinvent the wheel. Hindi ka pwedeng gumawa ng gulong na courting triangle. Hindi ka pwedeng gumawa ng gulong na courting square. Hindi ka pwedeng gumawa ng gulong na courting trapezoid. Do not reinvent the wheel. Pumasok ka sa system, huwag kang lalabas. Pag lumabas ka, sorry na lang, hindi ka magiging successful. So dahil alam na natin ang system, in relation, faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase. Okay? So kailangan humakbang ka na. Gawin mo na. Open mo na si upline. Sundin mo na kung ano yung ina-advise sa sa'yo. Okay? Kahit hindi mo pa nakikita kung ano mangyayari sa'yo, ang tingnan mo yung ano nangyari sa kanila. Okay, so by God's grace, for sure, yun din po yung mangyayari sa'yo. Okay, quadrant number 3 is motivate. Sabi ni Cherry Carter Scott, extraordinary people visualize not what is possible or probable, but rather what is impossible. And by visualizing the impossible, they begin to see it as possible. Kaya po yung titignan nyo, hindi lang po yung posible, kundi ang tignan nyo yung imposible at mahirap sa tingin po ng mga tao for you to become an extraordinary person. Okay, sabi po sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ Jesus who gives me strength. Amen po ba? Magagawa ko ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na nagbibigay sa akin ng kalakasan. Ang sabi ni John Maxwell, self-motivation can bring a person into any level that he wants. Okay, again from C.S. Lewis, hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny. Ang sabi naman po ni Joyce Meyer, I trust God completely, there is no need to worry. Okay? And then quadrant number 4 is cheerlead and keep on cheerleading. As a leader, you should be a role model with good and positive leadership so you can effectively motivate and cheerlead. Okay? So sabi po ni Cushion Wisdom, when you focus on problems, you'll have more problems. When you focus on possibilities, you'll have more opportunities. Subukan mo mag-isip ng isang negative. Believe it or not. Whether you like it or not, pag nag-focus ka doon, mangyayari po yun. Pero subukan mo mag-isip ng 10 positive. Whether you like it or not, lima man lang doon hanggang 10 ay mangyayari.
Okay, so sabi din po, according to Joyce Meyer, whatever challenges you the most, decide now that you are going to set your mind for total victory. Ibig sabihin, tumutok pa doon itutok mo ang isip mo na ikaw ay magtatagumpay kaysa ikaw ay magdidipig. Sabi nga po ni future Royal Ambassador Fernand Santiago, pagising mo sa umaga, sabihin mo, yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako. Sabi ng iba, parang man lumulo yun. Pagising sa umaga, yayaman ako. Eh, ano gusto mo? Maghihirap ako. Diba? Dalawa lang pipiliin natin sa buhay. Negative, positive, good, and bad, right, and wrong. Okay, so, again, from Joyce Meyer, I can do whatever I need. I can do whatever I need to do in life through Christ. Alright, so, when the righteous is in authority, sabi po sa book of Proverbs, people rejoice, but when the wicked rules, the people mourns. There are only two kinds of leadership. Good leadership and bad leadership. So I would like to share with you a short video regarding good leadership. Ay, sorry. Piklik ko siya. Piklik ko to eh. Piklik ko ito para lumabas yung video. Here. I have to click it. Ayan. So, we're talking about leadership. There are only two types of leadership, good and bad leadership. Ito yung unang magandang leadership. Hope you will appreciate it. Sabi na nagpalol. Makakatanggal. On her own nakakatanggal. Ako na taga-picture. Okay, panapakan po natin si Baby. Sino nag-love ni Baby? Sino yung nagpadedi sa kanya? Sino yung turo sa kanya maglakad? Sino yung nagturo sa kanya mag-swimming? Mami and Daddy. Okay, nakikita niyo ba yung sarili niyo sa mga downline niyo na parang ganyan kayo? Nakikita niyo ba? Pag ganyan ang ginawa niyo sa kanila, titiyakin ko sa inyo, magiging successful kayo. Palapakan po natin ang Diyos.
Okay, so one more video po. Dito naman po quickly. I-compare nyo naman itong leadership ng isa. Tignan nyo kung magugustuhan nyo. Yung click niya. Pakiclick. Walang sound eh. Ikwento ko lang sa inyo yung teacher, pinagagawa ng assignment yung mga bata. So paglagpak sila at mali yung assignment, yan ang parusa niya. Sa Palestine yan. Sayang kung may sound sana madidinig nyo kung paano gumawa yung mga bata. Ay, meron pa. Meron pa. So perfect. Walang sound eh, nagkakawaan eh. Perfect shot. Meron talaga kilaban. Ala. Ayan. Kulong puti. May sa akin, papaluin ko siya. Kwentang na passport. Tapos after na siya nasa Goji Kids. Nag-Goji Kids. Nagbago na siya. Sa kanilang ligat. Sila din. Mali. Okay? So, pinakita lang mo natin ang dilim at liwanag, ang tama at ang mabuti, ang good leadership and bad leadership. So, tayo mismo din natin masikura na makita natin ang mga bata po